Kapag alam mong nasa mabuting kalagayan ang iyong mahal sa buhay, sinasabing napapanatag ang iyong loob. Pero sa damdamin masasabing panatag ang loob kung kayo ay may tiwala sa isa't isa. Ikaw kabarangay, gaano ka kapanatag ang loob mo kapag hindi kayo magkasama ng minamahal mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Dayan, 52 years old. Isa po akong dentista at wala na po ang mga magulang ko at ang nag-iisang kapatid ko ay nasa ibang bansa naninirahan. Wala pa rin po akong asawa at anak pero may boyfriend na po ako. At kung ipagkakaloob po sa akin sa edad kong ito, ang magkaanak ay handa po ako sa lahat ng responsibilidad. Una po ako nagkaroon ng boyfriend noong nasa second year college ako, Papa Dudut. Mas matanda po ang naging karelasyon ko pero hindi po nagtagal. Nagkaroon pa po ako ng 2 boyfriend matapos noon na hindi din po nagtagal. Ewan ko po ba kung bakit puro matatanda sa akin ang nakakarelasyon ko. Papa Dudut, hindi lang po 2 o 5 taon ang agwat sa akin ang mga naging boyfriend ko kundi 10 hanggang 12 taon. Lahat sila ay pare-pareho lamang ang dahilan ng paghihiwalay namin. At ito ay ang pambababae. Matapos ang huling failed relationship ay sinabi kong hindi na ako makikipagrelasyon pang muli. Hanggang sa may isang lalaki na nanligaw sa akin. Hindi po siya mas matanda sa akin kundi mas bata. Opo, Papa Dudut. Mas bata po siya ng sobra-sobra. Kalahati po ng edad ko. 48 po ako noon at siya naman ay 24 nang magkakilala kami. Siya po si Sean, isang architecture student. Pero may part-time job po siya bilang researcher sa isang kumpanya. Sinabi ko na po sa kanya noon na wala na akong interes sa pakikipagrelasyon. Pero makulit po siya. Kahit na anong taboy ko ay mas lalo siyang lumalapit. Hindi lang po sa natatakot akong maloko uli pero natatakot po ako sa husga ng lipunan tungkol sa agwat ng edad namin. Kaya mas lalong nilayuan ko siya. Ewan, Papa Dudut, kung anong nangyari kasi doon din kami bumagsak. 2 taon matapos niya akong ligawan ay napasagot niya ako. 50th birthday ko noong sagutin ko siya at kahit ako ang may birthday ay mas masaya pa siya kesa sa akin. Sinagot ko siya dahil sobrang bait po kasi niya at isa pa ay baliwala sa kanya ang agwat ng edad namin. O kung ano man ang sinasabi o sasabihin ng tao. Madalas ay siya pa ang nakikipag-away sa tuwing may tumutuya sa akin na isa daw akong cradle snatcher. Dahil doon ay lalo akong napamahal sa kanya. At kinalimutan ko lahat ng inaalala ko noon. Masaya kami kahit busy siya dahil graduating na siya sa kursong architecture ay hindi naging balakid ang mga oras namin para maging masaya. Isa pa ay wala naman akong nakikita o nararamdaman na may nagbabago sa kanya. Sean, ang aga mo naman. Maaga natapos ang klase eh. May isa pa akong pasyente ah. Okay lang, dito lang ako maghihintay. Sure ka? Ano ka ba? Para namang iba ako sa'yo. Wala, baka lang mainip ka eh. Nandyan ka lang naman sa loob. Magkalapit lang tayo kaya hindi ako maiinip. Ayan ka na naman sa matatamis na salita mo eh. Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Parating pa lang naman yung pasyente. Ayos! Di pwede ba tayo magkwentuhan? Araw-araw na tayo nagkukwentuhan. Siyempre araw-araw may bagong kwento. Bakit ka ba nakatayo dyan? Maupo ka nga dito sa tabi ko. Ay, sorry. Clinic mo pala to. Kunyari ka pa, at home na at home ka dito sa clinic. Teka, nasan yung receptionist mo? Si Charlie?
Umuwi na. Pinauwi ko na kasi late darating yung pasyente. Nauuhan ko na kaya sabi ko, ako na lang bahala. Nagtitipid ka kaya ayaw mo na siya mag-overtime, no? Sira ka talaga. Siyempre okay lang na mag-overtime siya, no? Kaso nagpaalam siya 2 weeks ago na may pupuntahan daw siya. Nawala naman sa isip ko na aalis pala siya. Napauo na nga ako sa pasyente kaya di ko na mabawi. Di bale, doktora. Ako ang assistant mo ngayon. Naku, wag na. Baka kung ano pang maabot mo sa akin. Grabe ka, ah. Alam mo bang binabasa ko yung ilang libro mo sa bahay na tungkol sa dentistry? Bakit mo naman binabasa? Siyempre, gusto ko marunong ako ng kahit konti. Kasi baka mamaya kailanganin mo ang tulong ko. Gaya ngayon. O siya, assistant na po kung assistant. Ano ba ang unang gagawin, doktora? Pakimop yung sahig. Ha? Kasama ba sa ginagawa ng assistant yan? Siyempre, assistant ka nga, di ba? Alam nga namang ako gumawa. Siyempre, assistant ang gagawa. Ganun ba? Nasaan ba yung map? Biro lang. Halika na nga dito, umupo ka na. Ikaw talaga? Biro lang. Oh, kamusta ang klase mo? Ayun, pinauwi nga kami ng maaga. Para daw makapag-review sa finals na magsisimula bukas. Ha? Finals niyo na pala. Ba't nagpunta ka pa dito? Sana umuwi ka na kagad para makapag-review ka. Kaya ko naman gawin yun mamaya. Ay, naku ka talaga. Ayoko ng ganyan. Importante yung finals mo. Mas importante ka naman. Future mo ang nakataya sa exam na yon. Ikaw ang future ko. Tigilan mo nga yung biro mo. Seryoso ako. Mas seryoso ako. Umuwi ka na at mag-review. Ano ka ba? Wala kang kasamang umuwi. Sean, kaya kong umuwi mag-isa. Ang importante, nag-aaral ka na. Bibili na lang ako ng pagkain mamaya. Ako na ang bibili. Hay, ang kulit naman. Sabi ko dumiretso uwi ka na. Ako na bahala sa pagkain. Pwede ba maya-maya na ako aalis? Sean, kung mamaya ka pa aalis, ang laking oras ng masasayang imbis na nagre-review ka na. Hintayin ko lang yung pasyente mo. Pag okay siya, iwanan na kita. Babae naman yun. Bakit? Wala bang babaeng masamang ugali? Ay, pilosopo naman. Hindi naman. Ito naman, nagagalit na agad. Ang sinasabi ko lang, mas makakampante ako pag nakita kong okay ka na. Kasi kung uuwi na ako ngayon, iisipin kita. Kaya baka hindi din ako makapag-review. O sige na nga. Thank you. Parang bata to. Hay, bata ka pa nga pala. Mas bata ka kesa sa akin. Wah! Wah! Umuwi ka na nga. Biro lang, ikaw naman. Love you. Ay, yung pasyente ko. Tuloy, Miss Cherry. Cherry? Nagulat ako at magkakilala pala ang pasyente ko at si Sean, masaya silang nagkumustahan. Ako naman ay masayang nakita sila at inisip ko na malamang ay sobrang close nila at ang tagal nilang hindi nagkita kaya gano'n na lamang sila kasabi. Nang tanungin ni Cherry kung pasyente din siya ay nagulat ako sa sagot ni Sean na oo. Bakit niya sinabing pasyente siya? Nung una akala ko ay biro dahil pala biro naman talaga si Sean pero ang tagal kong hinintay pero hindi niya binawi yon. Medyo nainis ako papadudot kaya sinabi ko kay Cherry na pumasok na kami sa kwarto. Papasok na sana siya pero bago siya pumasok ay kinuha niya ang cellphone ni Sean at nag-selfie sila. Matapos noon ay nilagay niya ang number niya sa phone book at ginamit na profile picture ang selfie nilang dalawa. Sabi pa ni Cherry na magkita sila minsan. I-miss call na lang siya ni Sean para makuha niya ang number nito at saka siya pumasok. Habang pinapapwesto ko si Cherry sa upuan ay biglang tumunog ang cellphone niya. Binasa niya ito at saka siya ngumiti. Bago tuluyang sumandal sa upuan ay sumagaw pa ito ng "Got it!" Si Sean pala ang nagmensahe sa kanya. Lumabas ako sandali at nakita ko na nandun pa si Sean kaya sinabi ko sa kanya na umuwi na dahil okay na ako at nandun na ang pasyente ko. Saka siya nagpaalam. Habang nililinis ko ang ngipin ni Cherry ay nagtanong na din ako ng ilang bagay kung bakit at paano sila nagkakilala ni Sean. Magkaklase daw sila sa high school at si Sean daw ay ang crush ng bayan. Hindi na ako nagtanong pa uli dahil kailangan ko nang simulan ang paglilinis ng ngipin niya. Nang matapos kami nagulat pa siya na wala na si Sean na akala niya ay pasyente din.
Sinabi ko na lamang na nagpa-schedule na lamang uli dahil may pupuntahan. Bago umalis ay sinabi pa ni Cherry na tatawagan niya na lang si Sean, saka siya umalis. Papa Dudut. Hello po, nandito ako. Mahal? Bakit? May problema ka ba? Wala. Bakit parang ang tamlay mo? Masama ba pakiramdam mo? Siguro. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Sana hindi mo tinanggap yung huling pasyente para hindi ka napagod ng sobra. Kung hindi ko tinanggap yon, edi sana hindi kayo nagkita. Well, oo nga, pero mas mahalaga pa din ang kalusugan mo. Pinapaikot pa ako. Ano? Ha? Anong sabi mo? Hindi ko narinig. Wala naman akong sinasabi. Meron. Narinig ko eh. Wala akong sinasabi. O sige, wala na kung wala. Magpahinga ka na kaya. Naghahain pa ako. Ako nang bahala dyan. Maupo ka na lang at ako na dyan. Kaya ko na to. Maghahain lang naman. Wow! Ang sarap naman itong kaldereta na to. Manok yan, kaya afritada yan. Ay, oo nga. Hindi ko napansin. Paano hindi mo napansin ayan kitang-kita yung pakpak. Sa sauce ako nakatingin eh. Ang dami mong palusot. Joke lang, ikaw naman. Kumain ka na nga lang para matuloy mo yung pag-aaral mo. Mahal. Mahal! Ano ba? Kumakain tayo oh. Bakit ba parang mainit ang ulo mo? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ako? Tinatanong mo kung may hindi ako sinasabi sa'yo? Ako pa ngayon ang may hindi sinasabi? Sandali, naguguluhan na ako. Ano bang nangyayari? Anong hindi ko sinasabi? So buong gabi mong pangangatawanan niyang pagmamaang-maangan mo o buong buhay? Mahal, sandali. Wala naman ako naiisip na ginawa ko. Masaya pa tayo kanina nung nasa klinik ako ah. Oh, isipin mo yung mga nangyari sa klinik. Nangyari sa klinik? Teka, yun bang kaninang kinakagalit mo? Aha! Si Cherry no! Parang wala lang sa'yo, no? Nagseselos ang mahal ko! At nakakatawa para sa'yo yon? Mahal, ano ka ba? Si Cherry, close friend ko nung high school yun. Ay talaga ba? Pasensya ka na ha at nag-isip ako ng masama. Ikaw kasi! Sorry na at pinag-isipan ko ng masama yung mga yakapan nyo kanina. Ano ka ba? Walang mali siya yun. Bata pa kami, hindi na ako attracted kay Cherry. Kaya pala dininay mo ko. Ha? Ha? Nakakaya mo talaga akong lokohin ng harapan? Hindi naman kita… Oo nga. Ngayon ko lang na-realize yung mali ko. Hindi man lang kita naipakilala. Pinakilala mo ko. Pinakilala mo ko bilang dentista mo. Bakit? Nahihiya ka ba dahil sa matanda ako ng milya-milya kesa sa'yo? Hindi naman. Alam mo naman na hindi issue sa akin ang agwat ng edad natin, di ba? Bakit hindi mo ako napakilala ng girlfriend mo man lang kahit hindi fiancé? Sorry. Patawarin mo ako. Mali ang ginawa ko. Nakita kong namula ka nung tanungin niya kung pasyente ka din doon. Kaya alam mo sa sarili mo na conscious ka nung sumagot ka ng, oo, pasyente ako. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Sorry, mahal. Kung may problema na, sabihin mo na kagad sa akin para mahanda ko yung sarili ko. Kung hindi ka nakampante sa relasyong to, sabihin mo na lang agad. Mahal, ano ka ba? Hindi totoo yan. Tatawagan ko siya ngayon. Sasabihin ko kung sino ka sa buhay ko. Ngayon? Ngayon lang? Mahal, patawarin mo na ako. Hindi na mangyayari uli ito. Pag nagpunta uli siya sa klinik mo, ako na magpapakilala sa'yo. Tama na. Tigilan natin tong diskusyon na to, pagod tayo pareho. Isa pa, ayokong masira yung concentration mo sa pag-aaral mo. May exam ka pa bukas. Paano ko makakapag-aral kung galit ka? Hindi na ako galit. Kalimutan na natin yung nangyari kanina. Totoo hindi ka nagalit? Bakit hindi ka nakangiti? Alam mo, mangungulit ka na naman. O ayan, okay na ba tong ngiti ko? Kaya mag-aral ka na. Seryosohin mo yan para makagraduate ka on time. Yes, ma'am! Sige na, maliligo na ako, papasok na ako sa kwarto. Mauna na akong matulog ha. Good night, mahal. I love you. Good night. I love you too.
Natapos ang gabing yon na pumanatag kami pareho ni Sean. Ayoko kasing makaabala ang samaan namin ng loob sa pag-aaral niya. Pero dahil mahal ko si Sean ay pinilit kong kinalimutan ang tagpong yon. Pero sinasabi ko lang yon para hindi makita ni Sean. Sa loob ko ay parang medyo mahirap makalimutan dahil din siguro sa insecurity ko dahil nga sa agwat ng edad namin. Nakatulog na din ako kaagad matapos maligo dahil sa magkahalong pagod at sama ng loob. Hindi ko na naramdaman na humiga na pala si Sean at natulog na din. Kinabukasan ay maagang nagising si Sean, nakaligo na siya at nagluluto na ng breakfast. Doon na tuluyang nawala ang sama ng loob ko dahil napakalambing na tao ni Sean. Kung kagabi ay may bitbit pa ako sa dibdib ko, nang umagang yon ay natunaw na ang lahat ng yon. Pagpunta ko sa kusina ay humalik pa sa akin si Sean at ang sabi ko ay baka mal-late siya. Humingi ako ng pasensya at medyo late akong nagising. Sabi niya ay okay lang daw. Gusto niya naman akong pagsilbihan dahil kita niya na napagod ako. Sabi niya yung itlog na lang ang niluluto niya at kakain na daw kami pagkaluto noon. Ang sabi ko sa kanya ay ako na ang magbabantay at ako na ang magpapatay ng kalan. Maligo na siya para nakabihis na siya pagkakain na kami. Para aalis na lamang siya kasi nga ay baka malate na siya. Ginawa naman niya, Papa Dudut. Kaya ako na nagpatuloy ng pagluluto ng itlog. Bago naluto ang itlog ay tumunog ang telepono niya, may tumatawag. Nagbibihis pa si Sean kaya kukunin ko na sana para dalhin sa kanya, pero laking gulat ko nang makita ko na ang selfie nila ni Cherry ang nasa screen. Tumatawag si Cherry sa kanya. Naramdaman ko na palabas ng kwarto si Sean kaya bumalik ako sa pagluluto. Kinuha naman ni Sean ang telepono at sinagot yon. Tumalikod lamang siya pero hindi lumayo kaya dinig ko ang usapan nila. Ang sabi ni Sean, sige magkita na lang tayo mamayang gabi. Nagpaalam pa siya bago ibinaba ang telepono. Hindi naman sa wala akong tiwala pero tinanong ko si Sean kung sino ang tumawag. Sabi niya, doon daw sa trabaho niya. Maganda daw ang outcome ng project kaya may celebration sila sa gabi. Hindi ako nagpahalata na alam kong nagsisinungaling siya, Papa Dudut. Kumain po kami ng maayos hanggang sa nagpaalam siya. Pagkaalis niya ay doon na dumaloy ang luhang kagabi ko pa pinipigilan na tumulo sa aking mata. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kayo na po ang magsabi kung mali ba ang ginawa ko ng gabing yon. Alam ko kung anong oras ang labas niya sa klase niya kaya inabangan ko po siya at saka sinundan nang umalis siya. Nagpunta po siya sa isang bar noong una sabi ko sa sarili ko na hanggang doon na lang. Uuwi na ako. Pero ewan ko kung bakit lumabas pa ako ng kotse at pumasok sa bar kung saan ay nagpunta si Sean. Sobrang kaba ang nararamdaman ko noon, hindi dahil sa takot na mahuli ako kundi dahil sa takot na totoo ang iniisip ko. Nagtago ako sa isang gilid. Ang tagal kong huminga ng malalim bago ko tuluyang sumilip kung saan ay nandun si Sean. Ang sakit, Papa Dudut, dahil ang mismong nasa isip ko ang mismong nakita ko. Nakaakbay si Cherry kay Sean at masaya silang umiinom ng alak. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung papaano lalabas ng bar na yon dahil parang bumigat ang paa ko at ang hirap na humakbang habang tuloy-tuloy na umaagos ang luha ko. Parang ilang taon akong bumiyahe pauwi sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Humiga ako pero hindi ako makatulog noon. Good evening, mahal. Ay, good morning na pala. Tulog ka na, mahal? Kaya ka pa? Oh, bakit mo hinawi kamay ko? Pwede ba, Sean? Amoy alak ka. Oo. Uminom kasi ako ng alak eh. Pwede ba kung lasing ka na, matulog ka na?
Mamaya na. Kwentuhan muna tayo. Natutulog na ako. Kung natutulog ka, bakit ka nagsasalita? Tigilan mo ako, Sean. Mahal, alam mo ba? Ang galing ko sa exam kanina. Lahat nasagot ko. At kampante ako sa mga sagot ko. Kaya deserve ko ng kiss. Sean, pwede ba? Amoy alak ka. Mahiya ka naman sa akin. Ngayon pa ba tayo magkakahiyaan? Kung wala ka ng hiya, wag mo akong idamay. Ay, galit na naman ang mahal ko. Matulog ka na. Ano ba nangyayari? Pwede ba mag-usap tayo? Kung makikipag-usap ka, umayos ka. Bakit bang init ng ulo mo? Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Tayo. Anong tayo? Anong tayo? Eh di ang relasyon natin? Bakit? Anong tungkol sa relasyon natin? Kung saan na ba tayo dapat? Sean, saan na nga ba tayo dapat? Dapat pinag-iisipan na natin ang pagpapakasal. Bago natin isipin yan, siguraduhin muna natin na tayo na nga ang dapat. Ano bang sinasabi mo? Matagal-tagal na tayo nagsasama. Kasal na lang naman ang kulang sa atin. Kulang pa tayo sa katapatan. Mahabang panahon na ang pagsasama natin. Siguro naman sapat na yun para mapatunayan natin na tapat tayo sa isa't isa. Sigurado kang wala kang nililihim sa akin? Wala. Ano naman ang ililihim ko sa'yo? Ewan ko. Kita mo na, wala kang maisip. Nagbibiruan ba tayo? Ito naman ang sensitive. Tumawa lang naman ako. Uy, bakit natahimik ka? San ka galing? Sa bahay nung head namin. Saan? Sa Pasay. Sinong kasama mo? Yung buong team namin. Ano bang meron? Birthday nung team head namin. Birthday? Oo, Di ba sabi mo kanina dahil maganda ang outcome ng project nyo kaya kayo magse-celebrate? natatandaan mo pala eh. Kala ko nakalimutan mo na eh. Alam mo niloloko mo ako. Ito naman. Tiningnan ko lang naman talaga kung natatandaan mo pa. Bakit ba hindi mo pa sabihin ang totoo? Akala ko ba tapat ka sa akin? Ano ba yun? Umaming ka na kung saan ka galing. O sige na, galing ako sa bar. Sinong kasama mo? Hindi mo naman siya kilala eh. Hindi ko kilala? Sigurado kang hindi ko kilala? Yung team head namin. Sean, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ka naman nagsisinungaling dati. Kilala ko kung sino kasama mo. Nandun ako sa bar. Nakita ko kayo ni Cherry. Ngayon, sige, Para kong tanga ng gabing yon, Papa Dudut. Siya ang may gustong mag-usap kami tapos tinulugan niya ako. Kaya lalong sumama ang loob ko. Hindi ko maisip kung ano ang nangyayari, bakit biglang naging sinungalin si Sean at ang pinakamabigat na kasinungalingan niya ay ang pambababae niya. Mahal ko si Sean kaya natatakot din akong mawala siya. Pero sa nangyayari parang papunta na doon ang relasyon namin. Hindi ko alam kung magiging handa ba ako at umalis ako ng gabing yon. Pumunta ako sa isang kaibigan at dating kaklase. Isa naman siyang dermatologist. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan at matagal na noong huli akong naglabas ng problema sa kanya. Ikinuwento ko ang lahat maski siya ay hindi makapaniwala dahil kilala din niya si Sean na isang tapat na tao. Inisip naming maigi kung ano ba ang dahilan at biglang nagbago si Sean hanggang sa matapos kami sa isang konklusyon. Nandiyan ka na pala. Hindi ka nagpaalam, nag-alala ako sa'yo. Saan ka ba galing? Naghahain lang ako, pero maupo ka na. Halika na. Saan ka natulog? Sa kaibigan ko. Sino? Bakit? Wala naman, gusto ko lang malaman. Natulog ako sa bahay ng kaibigan kong babae. Hindi lalaki. Wala naman akong sinasabing ganon. Nagpalipas ako ng gabi kila Margaret. Ay, si Doktora Margaret, yung kaibigan mo na dermatologist. Surgeon din siya. Oo nga pala, nasabi mo dati. Kumusta siya? Mabuti siya. Masaya. Uy, that's good. Eto na ang juice. Kain na tayo. Magkakape ako. Nagiinit pa ako ng tubig. Sandali lang yon. Mahal, pasensya na kagabi ah.
Bakit? Ano bang ginawa mo kagabi? Alam ko naman na nagalit ka sa akin kagabi kasi lasing na lasing ako. Hindi na mauulit yun. Yun lang ba? Kinulit ata kita kagabi. Hindi ko na matandaan ang pinag-usapan natin eh. Sobrang dami kong nainom kasi. Alam mong madami kang nainom. Alam mong nangulit ka. Yun lang? Hindi ko na matandaan, mahal eh. Una, alam mo bang pinilit mo ako mag-usap tayo tapos tinulugan mo ako? Sorry. Sorry talaga. Hindi na mauulit yun. Hindi mo matandaan ang mga huling sinabi ko? Hindi eh. Ano bang pinag-usapan natin? Kalimutan mo na. Hindi na siguro importante. Mahal, may nasabi ba akong mali? Sabihin mo para makahingi ako ng tawad. Kalimutan mo na. Alam ko masama ang nasabi ko. Kasi galit ka at hindi ka dito natulog. Pero kahit hindi mo sabihin, hihingi pa din ako ng tawad. Patawarin mo na ako, mahal ko. Hindi ko na pasasamain uli ang loob mo. Hindi na ako iinom kahit kailan, pangako yan. Sean, may pagkukulang ba ako sa'yo? Ano? Wala. Hindi na ba kita napapagsilbihan ng tama? Hindi. Napaka maalalahanin mo nga eh. Ano ba yung mga iniisip mo? Anong mga ayaw mo sa akin? Anong mga mali ko? Anong problema mo sa akin? Mahal, saan mo ba nakukuha yung mga sinasabi mo? Wala kang ginagawang mali. Sapat lahat ng ginagawa mo at mahal na mahal kita. Eto. Tingnan mo to. Ano to? Ano ba sa tingin mo? Brochure? Teka, bakit mo pinapakita sa akin to? Brochure ng mga surgery? Gusto kong magparetoke. Anong nakakatawa? Sorry, ikaw kasi. Hindi joke ang sinabi ko. Mahal naman eh. Dati naiinis ka pag makulit ako. Sige na, naniniwala na ako. Nakakainis din pag makulit. Hindi kita kinukulit. Sinasabi ko ang gagawin ko. At hindi ako nagpapaalam. Gusto ko lang malaman mo. Mahal? Naguguluhan ako sa'yo. Klaro naman ang sinasabi ko ah. Anong klaro? Sabi mo magpaparetoke ka. Anong paparetoke mo? Wala namang mali sa mukha mo o sa katawan mo. Madami. Lalo na kapag kasama kita. Nakikita ko kung gaano kadami ang mali sa itsura ko. Mahal, ano ba? Gulong-gulo na ako. Ano ba yung sinasabi mo? May pakiusap lang ako. Mawawala ako ng 2 linggo. Sana naman hindi mo ako kalimutan. Nakakainis ka naman eh. Pasensya ka na. Mamaya na natin pag-usapan. May exam ka pala ngayon. Kalimutan mo na muna yung mga sinabi ko at mag-concentrate ka sa exams mo. Noong maalala ko na may exam pala si Sean ay agad akong bumawi muna sa mga sinabi ko. Ayoko masira ang concentration niya dahil lamang sa kakaisip. Pinilit kong maging casual at normal. Tinago ko muna ang sama ng loob ko sa mga nangyayari sa amin. Matalino si Sean at ayokong ako ang maging dahilan para magkaproblema siya sa pag-aaral. Umalis siya at saka ako lalong nag-isip. Mas madami ang opportunity na lalapit kay Sean pag nakagraduate siya. Bukod kay Cherry, marami pa siyang babaeng maaaring magustuhan at makalimutan ako. Gusto kong magpa-plastic surgery para bumalik o hindi man bumalik ay mabawasan ang edad na nakalantad sa mukha ko, Papa Dudut. Mula noong bata ako ay ngayon lamang ako nakaranas ng insecurity. Hindi ko naisip noon na pag tumanda ang itsura ko ay maaari palang magbago ang lahat-lahat, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ako nakapagbukas ng klinik ng araw na yon. Kasi ako naman ang nawala ng concentration dahil nga sa kinikimkim kong sama ng loob. Ayokong dalhin sa trabaho ang personal na problema ko. Kaya sinabihan ko na lamang ang mga tao ko sa klinik na huwag munang pumasok. Pero may sweldo pa din sila sa araw na yon. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut, gulong-gulo ako. Kasi kung hindi ako magpapa-opera, baka iwanan na lamang ako ni Sean at sumama na kay Cherry. Pero kung magpapa-opera naman ako ay baka iwan pa din ako ni Sean dahil sa tunog ng usapan namin ay ayaw niya ang ideya ng pagpaparitoke. May pagka-immature si Sean pero alam kong matalino siya.
At alam kong alam niya ang sinasabi ko at ramdam ko ang pagtutol niya sa planong yon. Nagpalipas ako ng oras sa isang resto ilang kanto lamang mula sa klinik. Habang nakaupo ako ay biglang lumapit ang waitress at tinanong ako. Nagkagulatan kami dahil ang waitress ay si Cherry. Doon pala siya nagtatrabaho. Papadudot, hindi ko alam kung ano ang meron sa babaeng yon kasi parang wala lang sa kanya. Noong maalala ko na hindi naman pala kasi ako pinakilala ni Sean sa kanya. Kaya siguro ang alam niya ay dentista lamang ako ni Sean. Magiliw siyang nagkwento. Hanggang sa umabot sa kwentong pakiramdam niya daw ay magpo-propose na sa kanya ang boyfriend niya kasi halata niya daw na may binabalak ito. Pero ayaw niya lang daw na i-entertain yung pakiramdam kasi gusto niya din na masurpresa pag nag-propose na sa kanya ang boyfriend niya. Sa harap ko, papadudot, ay diretsahan niyang ikinuwento ang mga nangyari sa kanila ni Sean. Puputok na ang dibdib ko kaya bigla ko na lamang sinabi sa kanya na may pasyente pala ako at nasa klinik na. At saka ako nagmamadaling umalis at umuwi na lamang ng bahay. Kahit anong pigil ko ay tumutulo pa din ang luha ko. Sabi ko sa sarili ko na ilalaban ko ang pagmamahalan namin ni Sean. Kaya itutuloy ko na talaga ang pagpaparitoke. Kung pagkatapos noon ay iwan pa din ako ni Sean, at least ipinaglaban ko. Mahal! Oh, nandiyan ka na pala. Bakit ang aga mo? Exam week namin ngayon, di ba? Kaya pagtapos ng exam, pwede nang umalis. Galing ka sa school? Mahal talaga. Siyempre, may exam nga, di ba? Mahirap ang exam sa park o sa police station o sa mall. Joke lang. Masyado ka namang seryoso. Masaya lang ako kasi nilabas na din pala ng prof namin ang resulta ng final exams. Bago ako pumasok, sinilip ko ang website namin. Eto oh, tingnan mo sa cellphone ko. Ayan ang resulta. Nakauno ka. Ano ba naman yung reaksyon mo? Hindi ka ba masaya? Ha? Masaya ako. Pasensya ka na. Masama lang siguro ang pakiramdam ko. May sakit ka ba? Teka, oo nga. Bakit ang aga mo dito sa bahay? Hindi na muna ako nagbukas ng clinic. Mabuti nga yun. Kasi parang matamlay ka eh. Tsaka bakit parang namumugto ang mata mo? Umiyak ka ba? Hindi. Siguro nga dahil sa pakiramdam ko. Halika na dun sa kwarto. Mahiga ka na lang muna. Ayos lang ako dito. Salamat. Anong gusto mo? Sandali, ipagtitimpla kita ng kalamansi juice. Kakainom ko lang. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Ipapahinga ko lang to. Sige, dito lang ako. Pag may kailangan ka, sabihin mo agad ha. Magbihis ka na muna. Mamaya na. Hindi ka ba aalis? Hindi, wala naman kaming trabaho ngayon. Anong gusto mong kainin? Huwag mo na nga ako masyadong intindihin. Magpahinga ka na lang muna dyan. Ako na magluluto mamaya. Salamat. Ano bang salamat? Responsibilidad ko yun, no? Kwentuhan mo naman ako ng nangyayari sa'yo. Ayun, pasado ng final exam ko. Ipapasa na lang yung mga papers na kailangan. Yung mga drawing plates at isang project. Madami pa palang kailangan. Madali na yon. Kasi tapos ko na mga papers at plates. Yung project, grupo naman kami at tapos na din. Ipapasa na lang lahat. Alam ko naman na mataas ang grado na makukuha mo. Kasi matalino ka naman. Ano ba yan? Baka bumili na ako ng bagong sombrero. Bakit? Parang lumalaki ang ulo ko sa papuri mo eh. Ayan ka na naman sa biro mo eh. Sorry. Ayaw mo ba talaga ng ugali ko? Ha? Hindi ko mapapangako pero pipilitin kong hindi na maging makulit. Hindi na maging isip bata. Pagpasensyahan mo na ako ha. Pinipilit ko naman na magbago eh. Hindi naman. Expression ko lang naman yun. Pero napapansin ko parang madalas ka nang naiinis sa mga biro ko ngayon eh. Hindi. Mahal kita kung sino ka. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Pwede bang payakap? Oo naman. Halika nga dito. Oh, bakit nandito tong brochure? Binabasa mo pa din? Oo. Bakit pa? Mag-aaral ka uli? Magpapa-plastic surgery ako.
Sandali, seryoso ka ba talaga kaninang umaga? Oo. Gusto ko magbago ang itsura ko. Mahal, wala naman problema sa itsura mo. Anong ipapaayos mo? Ipapabalik ko yung mas batang itsura ko. Ano? Mahal, hindi ko talaga maintindihan. Bakit? Para sa'yo. Sa akin? Wala naman akong problema sa itsura mo. Sinasabi mo lang yan. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Mahal na mahal kita, Sean. Ayokong mawala ka. Hindi ako mawawala. Ano bang sinasabi mo? Alam ko na matanda na akong tingnan kapag magkasama tayo. Alam ko minsan nahihiya ka. Hindi totoo yan. Sean, please. Ayokong mawala ka. Kaya hayaan mo na lang ako. Hindi ako papayag. Pinagtalunan namin ang plano ko, Papa Dudut. Nagagalit na si Sean pero desidido ako na gawin ang pagpapa-opera. Ayokong banggitin si Cherry, sa tingin ko naman ay alam niya nang dahil kay Cherry kung bakit siya nagkaganon at kung bakit ako nakapag-isip ng pagpapa-opera. Papadudot ang kaibigan kong si Margaret din ang gagawa ng operasyon. Napag-usapan na namin kung ano ang gagawin sa akin. Para kung baliw, Papadudot, umabot ako sa ganong plano dahil mahal na mahal ko si Sean. Dahil sa nagtalo kami ay si Sean naman ang sumama ang loob at umalis. Paulit-ulit na lamang, Papadudod, sa tuwing magkakasamaan kami ng loob. Isa sa amin ang umaalis ng bahay. Pero kailan lang naman nagsimula ang ganon mula noong dumating si Cherry. Hindi ko pa alam kung mahahabol ko pang mapigil ang pagpopropose ni Sean na sinasabi ni Cherry, pero mabuti na yung may ginawa kesa sumuko na lamang. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Mahal, Ano bang nangyayari sa'yo? ano ba nangyayari sa atin? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi totoo yan. Mahal kita. Mahal na mahal. Bakit parang lumalayo ka na? Hindi ako lumalayo. Mahal, sabihin mo naman kung may nagawa ba ako. Ha? Mahal, nahihirapan ako. Hindi ko alam kung bakit parang lumalayo ka sa akin. Bakit bigla ka nag-iba? Hindi ako nagbabago. Mahal, nararamdaman ko. Isip bata ako, oo, pero hindi naman ako tanga. Hindi ko iniisip yan. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Mahal, paulit-ulit ako. Pero hindi ako magsasawang sabihin sa'yo na mahal kita. Ganon din naman ako. Bakit kailangan mo magparitoke? Hindi ko naman kinahihiya ang itsura mo. Wala kang problema. Ang agwat ng edad natin, hindi naman problema yun eh. Yun bang hindi kita na ipakilala kay Cherry? Mahal, patawarin mo na ako doon. Tanggap ko ng pagkakamali ko. Nagulat lang talaga ako sa tagal na di kami nagkita kaya hindi ko alam ang nasabi ko. Narealize ko lang nung sabihin mo. Pero nagsisisi na ako doon. Mahal, Bakit? Ano ba yung tinatago mo sa dibdib mo? Sabihin mo sa akin, please. sa edad kong to, hindi ko alam kung bakit ako naging insecure. Pero siguro dahil din sa edad kaya ako naging insecure. Dahil sa agot ng edad natin. Mahal, napag-usapan na naman natin yan, di ba? Oo, pero... Pero ano? Mahal, anong kaugnayan mo kay Cherry? Kaklase ko siya dati, kaibigan. Yun lang? Mahal, wag mong sabihin na si Cherry ang dahilan ng mga nangyayari sa atin. Kasi ngayon ko lang naisip na mula nung araw na una kami nagkita uli ni Cherry, tsaka nagsimula ang panlalamig mo sa akin. Sean, nakita ko kayo sa bar nung isang araw, nung umuwi kang lasing. Pero sabi mo ang kasama mo yung team head nyo. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Mahal, hindi ko naisip na malalaman mo kung nasan ako. Kaya hindi ko sinabi ang totoo kasi may pinaplano ako. Pero para ko ng kapatid si Cherry.
Magkayakap kayo. Oo, pero ganun lang talaga kami. Siguro sobrang na-miss namin ang isa't isa kaya ganun kami nung gabing yun. Anong pinaplano nyo? Mahal, wag na natin pag-usapan yan, please. Alam ko kung ano. Ha? Sinabi niya sa akin nung magkita kami dun sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Pinuntahan mo siya dun? Hindi ko siya pinuntahan. Hindi ko nga alam kung bakit sa dinami-dami ng restaurant na mapupuntahan, dun pa ako sa pinagtatrabahuhan niya napunta. Anong sinabi niya sa'yo? Yung totoo, yung plano niyo. Sinabi niya ang plano ko? Oo, na magpo-propose ka na sa kanya. Ano? Nagulat ka? Kasi totoo. Kaya gusto ko magparetoke para mabawi kita sa kanya. Yun na lang ang naisip kong paraan. Dahil alam kong mas gugustuhin mo ang mas bata kesa sa akin. Hindi totoo yan. Sandali. Ano magpo-propose? Sinabi niya magpo-propose ako? Hindi niya diniretsa. Pero alam ko naman na ikaw yun kasi ikaw ang kasama niya. Mahal! Ayan ka na naman eh. Lagi mong ginagawang kalokohan ng seryosong usapan. Kasi mali ka, mahal. Hindi ako magpo-propose sa kanya. Ang magpo-propose sa kanya si Dennis. Yung 6 years na niyang boyfriend. Ano? Papadudot dahil sa mga hinala at maling akala ay kung ano-ano pala ang binuo ko sa isipan ko. Totoong may 6 years ng boyfriend si Cherry at sa katunayan ay imbitado kami sa engagement nila. Hindi ako bumitaw sa braso ni Sean ng araw na yon dahil sa sobrang hiya ko sa mga inisip ko habang si Sean naman ay para namang bata na biglang natatawa. Pero ayos lang sa akin yon, Papadudot, mahal ko siya kung sino man siya at kung ano man siya. Wala akong babaguhin sa kanya kasi siya yon. Papadudot, tungkol naman sa sinasabi ni Sean na plano ay hindi niya talaga sinabi sa akin dahil nga sa napahiya ako sa mga duda ko ay hindi na ako nangulit bilang pagbawi. Pero Papadudot, yung babaeng pinag-umpisahan ng insecurity ko, kaya ako nag-isip ng kung ano-ano ay ang babae pa lang mag-o-organize ng proposal ni Sean para yayain akong magpakasal. Papadudot, yung imbitasyon nila Cherry na engagement nila ay ang sorpresang proposal ni Sean. Hindi talaga nila engagement yon. Ginamit lang nilang dahilan yon dahil matagal-tagal na din silang engaged. Kaya pala halos lahat ng bisita ay kakilala namin ni Sean na hindi ko naman pinagdudahan dahil matagal na namang magkakilala sina Sean at Cherry. Pero ang kinagulat ko ay nang dumating ang kaibigan kong si Margaret na naging hudyat para lumuhod si Sean at yayain ako magpakasal. Kahit mababaliw ako sa mga nangyayari ay hindi ko pa din kinalimutang sumagot ng oo kay Sean, Papadudot. Napakasaya ko ng araw na yon at ang saya ko ay tuloy-tuloy hanggang sa ngayon. Kahit na hindi na po ako nakahabol para magkaanak ay nag-adapt po kami ng isang baby boy na mag-iisang taon na at mahal na mahal namin siya. Masasabi ko po na dahil sa pagmamahala namin ay buong-buo na ang pamilya namin. Sana po ay meron po kayong napulot na aral sa nangyari sa akin. Salamat po, Papadudot, sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Dayan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever